Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dito sa akida, tinatalakay natin yung mga usapin na may kinalaman sa pamumuno, gobyernong Muslim, jihad, at yun naman ngayon yung jizya. Bahagi pa rin ito ng hadith na tinatalakay natin. Yung mahi al-jizyatu wamin o waman tukhadu minhu. Ano raw ang jizya at mula kanino ito kukunin? Ibig sabihin, mula ito kanino sisingilin. So ang jizya nga, natatalakay na natin tungkol dito ng pahapyaw ng mga nakalipas. Sa mga tao na aanyayahan ng mga Muslim na mag-Muslim, pero ayaw nila mag-Muslim, pwedeng ito. Magbabayad sila ng jizya. Pero ito nga, yung mga inaalok ng Muslim na ganito, yung mga teritoryo na gusto nilang masakop dahil gusto nilang matigil yung panggugulo ng mga ito sa mga Muslim. Yung nga yung patuloy niyan, ang tanging mga tao na inoperan ng mga Muslim ng ganito, yung mga nakikipagdigma lang naman sa kanila, Persian Empire, Roman Empire, yung Byzantine nga. Pero sa ibang mga bansa na lumaganap dito ang Islam ng walang ganito. Walang mga sundalong Muslim na mag-aalok sa mga tao na magbayad na lang sila ng jizya kung ayaw nila mag-Muslim. Magpapasakop sila sa mga Muslim. O, yung nga pangatlo, lalabanan nila yung mga Muslim. At kung sila nga ay magpapasakop sa mga Muslim, ito yung mangyayari na. Magbabayad sila ng jizya. At ang jizya ay isang uri ng buwis. At para sa lahat ng citizen ng anumang gobyerno, meron din ganito jizya, meron ding tax, kumbaga. Roman Empire, yung mga Griego, lahat-lahat. Yung kanilang mga citizen, sinisingil nila ng tax. Kasi mula sa tax na ito, kinukuha yung mga programa ng gobyerno na mga pagpapaunlad na pangkalahatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Problema nga lang do sa usapin ng mga buwis, limbawa dito sa Pilipinas. Pilipinas ang isa sa mga bansa na may pinakamaraming buwis, pinakamalaking binabayaran ng mga tao na buwis. Pero nananatili tayong mahirap. Nananatili tayong mahirap na bansa. Yung sinasabi nilang upper middle class, binabalita nung nakarang, guni-guni lang yun Guni-guni yun. Natukoy nila yung Pilipinas na umuunlad pero hindi naman ramdam ng mga tao. Hindi ramdam ng mga tao. Kasi kahit anong compute nila sa GDP, tumataas daw, ganito, ganyan. Nakikita mo naman tumataas yung bilihin, yung crudo tumataas, gasolina tumataas. Wala ano siya, kumbaga hindi ramdam talaga ng tao. Lahat tumataas pamasahe, pagkain. Yung pasweldo ng tao, yung tinaasan nila, NCR na naman. NCR na naman. Akala nila nakakabuti. Pero bandang huli niyan, ang mangyayari niyan, mahihirapan yung mga kumpanya na magpasweldo sa mga tao. Magkakaroon lang din ng hindi magandang resulta. Yung nga nangyari, kaya yung Pilipinas ngayon, singil ng tax. At mahigpit sila ngayon. Pinakamahigpit sila ngayon, sabi nung ilang mga nagkokomento, napakahigpit, ultimo munisipyo. Napakahigpit pagdating sa usapin ng tax. Kasi ginigipit din sila ng national government kailangan ng pang-ayuda At ang sobrang pamimigay ng ayuda, tanda yan ng social decay yung pagkasira ng lipunan. Sobrang ayuda. Kasabay ng sobrang entertainment. Kumbaga, yung mga tao hindi na masaya. Ngayon para mapatahimik sila ng gobyerno, papasakan ng gobyerno yung kanilang mga bibig, kanilang mga mata, tenga ng kung anumang magpapatahimik sa kanila. O yun nga, ayuda. O ngayon, may tig 2,000 pesos na naman daw yung mga
tawag nila slap soil, hampas lupa. Pero makikita mo, yung mga 4-piece na yan, member ng 4-piece, di naman lahat mahihirap eh. Yung iba diyan merong kamag-anak sa abroad. Oo. 'Di ba modus yung kalalabasan. Tapos yung sinasabi dun ng ibang mga ano, nagkokomentaryo, sabi nila, nung panahon daw ni Marcos, grabe daw yung paglitaw ng mga pelikula. Kasi sinusuportahan talaga ni Marcos yung mga pelikula eh. Lalo na yung mga X-rated na pelikula nung ano, panahon ni Marcos yun sa dulo ng ano niya, ng pagiging pangulo niya. Hinahayaan daw yun ng gobyerno, yung maaaring sabihin pa suportado daw ng gobyerno kasi doon daw matatahimik yung mga tao. Yun yung mga panahon nila, panahon ng mga huling taon ng pamumuno ni Marcos. Pinapatahimik nila yung mga tao. Hindi man na manage ng maayos sa atin yung mga buwis. Hindi na manage. Tapos, makolekta man ng gobyerno yung pondo, hindi rin ito na ipapamahagi ng maayos. Kaya nga maraming nagsusulang ng federalism eh. Para magiging autonomous yung mga state sa kanilang pondo na kinikita at makikinabang sila ng mas direkta. Ngayon puro Maynila lang nakikinabang eh. Pero ng buong Pilipinas, Maynila lang ang nakikinabang. Maynila puro na ano, puro tulay, puro kung ano-ano ka. Minsan pribado pa ng mga tulay, lalo ni mga skyway na yan, puro pribado. Sila lang ang nakikinabang. Pero mga probinsya, kahit library, wala. Mga eskwelahan dito, walang library. Walang guidance counselor. Ang daming kulang. Walang gwardya. Tubig, kailangan pa magigib ng mga magulang para magkaroon ng tubig doon sa mga CR, sa kanya-kanyang classroom. Napapabayaan. Hindi hindi na ma-manage ng maayos yung pondo. So ito yung jizya nga. Hindi ito na iba doon sa ah, mga buwis na sinisingil sa mga citizen. At speaking of citizenship, ang Ahlul Kitab technically, although hindi naman sila dinidiscriminate, sa bansang Muslim, kumbaga second class citizen sila eh. Second class citizen na may tuturing. Kung merong bibigyan ng ayuda o anuman, mas bibigyan ng priority yung Muslim kaysa sa hindi Muslim. Kung merong zakah, ganun din. Kung merong ganima, ganun din. Kumbaga, ine-exercise lang ng Islam yung kanyang soberenya sa kanyang mga citizen. Kung gusto mo maging marangal, kung gusto mong parangalan, mag-Muslim ka. Dahil narito ang karangalan. Ganun lang yun. Pero hindi ito ibig sabihin na ginigipit yung mga hindi mananampalataya. Kaya nga doon sa Palestine, sa Gaza ngayon halimbawa, di ba? Ngayon natin nababalitaan kasi mga Hudyo, winawasak din nila pati mga simbahan ng mga Kristiyano doon sa Gaza. Ibig sabihin, ang tagal na nila doon. Tagal na nila doon. At yung mga ninuno nila, nagbabayad ng jizya sa mga Muslim. Pero hindi naman sila nagre-reklamo. Ibig sabihin, una, hindi sila umaalis doon. Ibig sabihin, maayos yung trato sa kanila. Ibig sabihin, hindi sila pinipilit na mag-Muslim. So, payag sila. Kumbaga yung jizya na binabayaran nila, nakikita nila yung value. Nakikita nila yung halaga. May saysay yung kanilang pagbabayad ng jizya. Yung jizya, yung kumbaga buwis na bandang huli pinapakinabangan nila. Pinapakinabangan nila. At ang buwis ang isa sa mga bagay-bagay na nagpapatakbo sa anumang lipunan. Kaya nga sa mga iba mga madalas makikita mo yan sa pelikula eh. Yung mga siga-siga. Maniningil 'di ba doon sa mga tindahan. Protection daw. Protection. So parang ganoon eh yung layunin ng jizya. So para proteksyonan ka ng gobyerno, magbayad ka ng jizya. Kung ayaw mo magbayad, di umalis ka doon. Bandang huli, pakikinabangan mo naman yung pananatili mo doon eh. Kasi bilang citizen ng isang bansa o bansang Muslim, lalo-lalo na kung epektibo yung pamamahala, di protektado ka, inshallah. Nandun ka sa isang ligtas na bayan, pwede ka magnegosyo, at kung ano na pang bahagi ng buhay na pakikinabangan mo sa ilalim ng isang gobyernong Muslim. So itong jizya,
وهي المال الذي يعقد الكتاب عليه الذمة. Ito daw yung halaga o pera na ang ahlul kitab ay magbabayad bilang kanyang pagpapakita ng commitment o pagpapakita ng kumbaga pagpapasakop, pagpapasailalim at iba't iba pang mga kinokondisyon ng jizya na ito. Kapalit nga yung kanyang proteksyon at pangangalaga sa kanya ng gobyerno, yung dhimma. So, magbabayad siya ng tax at ang kapalit nito yung proteksyon at iba pang serbisyo ng gobyerno. Kumbaga social contract ito eh. Hindi nga ito naiiba doon sa buwis na binabayaran ng citizen ng anumang bansa. Si mga buwis natin bandang huli ay pinapakinabangan natin lahat-lahat. Hindi nga lang nagiging makatarungan. Hindi nga lang nagiging makatarungan. Lalong-lalo na yun nga dito sa Pilipinas. Napakahirap maging middle class dito sa Pilipinas. Middle class yung hindi ka mahirap, hindi ka rin naman mayaman. Kasi middle class, hindi sila tumatanggap ng ayuda eh. Kasi yung ayuda para lang sa may hirap eh, 4Ps at yung AIX at kung ano-ano pa. Hindi sila qualified. Hindi sila qualified. Tapos ngayon yung middle class, hindi rin naman sila financially independent. Kasi ang binibigyan ng, lalo na sa mga usapin mga ng mga yung sa tax, yung mga exemptions at iba't iba pa. Yung nabibigyan lang madalas sa mga tax exemptions, mga malalaking kumpanya, bibigyan sila ng tax credit at iba't iba pa. Pero yung middle class, wala silang ganun. Biruin mo yan, halimbawa may negosyo ka. May negosyo ka. Lahat ng binili mong produkto, para magawa yung produkto mo, yung raw materials na bibilhin mo para magawa yung produkto mo. May tax na yun eh, kaya nga mahal eh. Kaya mahal. Bawa ko, negosyo ko, leather. Bibilhin ko yung leather, ang mahal-mahal na. Kasi may patong na yung kung ano ng tax eh. Ngayon, pagbenta ko ng produkto ko, may tax pa rin. May tax pa rin. Yung wallet, bebenta ko 1,000. Magkano yung tax nun? 100 o 200 o ano pa man. Napakahirap maging middle class. Tapos yung mga middle class, madisgrasya ka lang ng konti, maghihirap ka eh. Kasi hindi ka makakapagtrabaho. Okay, kailangan mo ma-hospital. Malaking gastos sa hospital at iba't iba pang mga bagay. Mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng negosyo. Napaka mapanganib yung kalagayan nila. Samantala yung mga may hirap, puro ayuda. Puro ayuda. Pero yun nga, yung natalakay na natin nung nakaraan, yung pagiging mahirap, hindi ito pribilehiyo. Yung pagiging mahirap. Kahit sa Islam, inihimok ang mga Muslim na yumaman at hindi mamalimos. Alhamdulillah. Ibig sabihin, magiging mas kapaki-pakinabang siya na Muslim. So itong jizya na ito, makhudatun minal jaza liannaha ujizat an katlihi. So tinawag daw ito na jizya sa kahulugan na mula sa jaza. Jaza bilang, di ba yung alam natin jaza, gantimpala. Gantimpala. Kumbaga, yung mga Muslim, sa halip na lalabanan ka ng mga Muslim, bibigyan mo sila ng pera para hindi ka nila labanan. Hindi ka nila lalabanan, bagkus ipagtatanggol ka pa nila. Yun siya, jaza. O pwede rin sa kahulugan na multa. O yun nga, buwis. Sa pare-pareho yung kahihinatnan ng mga ito bandang huli. Meron kang ginagastos, pero meron ka ring pakikinabangan. Meron ka ring pakikinabangan. Watokado min kulli kafirin, Arabiyan kana o ajamiyan, kitabiyan o majusiyan, o gayrahum lihadal hadith. So yung jizya daw ay kukunin mula sa ahlul kitab, Kristiyano o Hudyo, o sa mga Zoroastrian,
Ay teka, yun nga Zoroastrian at iba pa ayon sa nababanggit sa hadith. Kasi yung binanggit dun sa hadith pangkalahatan, na hindi Muslim. Pero siyempre meron din mga scholar na mayroong pananaw ng jizya daw ay para lang sa Ahlul Kitab at hindi puwedeng kukunin sa iba pang hindi Muslim, halimbawa Hindu, Buddhist. Wa qila la tukhadu illa min ahlil kitabi wal majus. So meron din namang pananaw na puwede lamang itong kunin sa Ahlul Kitab at sa mga Zoroastrian, yung mga Hindu, Buddhist hindi kasama. Wa tukhadu minar rijali al-ahrar al-baligina duna gairihim. At ang sisingilin lang daw ng jizya, so katulad lang din doon sa iba pang mga tax, di ba? Ang magbabayad yung jizya, yung kalalakihan daw na nasa hustong edad. Kasi sila yung merong kakayanan na kumita. Sila lang, may kakayanan na magnegosyo, magtrabaho. Yung anong panahon ng Kastila, yung ngayong polo is servicios. Kung hindi ka makakapagbayad ng tax sa mga Kastila, pupersahin ka na magtrabaho ng ilang araw. Pupersahin ka na magtrabaho. 2 buwan yata, ganun, humigit kumulang. Bilang kapalit ng pagiging citizen mo ng Pilipinas. Pero yun nga, dun sa, naalala ko bigla nung panahon ng Kastila, parang ganun yung mangyayari sa jizya talaga. Kasi yung mga Indio, di ba? Yung mga Pilipino kasi na tinatawag nung panahon ng Kastila, yung mga Kastila na pinanganak dito sa Pilipinas, sila yung mga Kastila talaga. O mga Kastila na nakatira dito sa Pilipinas. Sila talaga yung tinatawag na Pilipino. Sila ang tinatawag na Pilipino. Yung mga Tagalog, mga Waray, Bisaya, Bicolano, basta mga native dito, ang tawag sa kanila Indio. Ayun nga, second class citizen sila. At nagbabayad sila ng buwis sa Espanya. Sa katwiran ng Espanya na yung buwis na kinukuha sa kanila, pinapakinabangan din naman nila. Para sa kanilang proteksyon, poproteksyonan sila ng ehersito del Espanya, ng Spanish Army at kung ano-ano pang bahagi ng pamahalaan na meron sila. So parang ganun yung kalalabasan yung sinakop tayo ng mga Kastila. So yung mga Indio, nagbabayad ng buwis doon sa mga Kastila. At sila ay second class citizen. Kung ihahambing sa mga Kastila, nung panahon na yun tinatawag sila na mga Pilipino. Sila yung mga Pilipino talaga. Sila yung mga Pilipino. So ang kukunan ng tax, yung kalalakihan lang na nasa ustong edad at malaya. Wa innama tukhadu mimman kana tahta kahril muslimina fi biladihim. Siyempre, maaari lamang magpapatupad ng tax. Yun nasa ilalim ng pamahalaan ng mga Muslim. At napagandang nalinaw ito kasi, di ba yung mga NPA, naniningil sila, di ba? Revolutionary tax daw. Magbayad ka, pag di ka nagbayad, susunugin namin yung truck mo. Ganun bagay. Sunugin nila yung truck. Madalas nabibiktima nga niyan yung mga logging, mga mining, at iba pa. Hindi ganun ang jizya. Hindi pwedeng, halimbawa tayo dito, di ba? 3 lang tayo. Punta tayong bayan. Sabi natin si Mayora, Mayora, magbayad ka sa amin ng jizya. Hindi pwede. Hindi pwede. Magbabarilin tayo ni Mayora doon. Dahil pala sa munisipyo. Hindi tayo makakalabas. Hindi, ang magpapatupad lang talaga nito, gobyernong Muslim. Gobyernong Muslim. Kasi hindi naman ito racket Yung nabanggit ko yung racket kasi, nabanggit ko na kanina yung tungkol doon sa yung mga siga-siga, di ba? Puntahan yung mga tindahan, mga karinderya. Maniningil lang pang protection daw. Ngayon tatanungin mo, ba't mo kami sinisingil ng protection? Protection kanino? O sasabihin niya, protection doon sa iba pang mga gang na nandyan. Maraming gang dyan Kami magpuprotekta sa inyo. Ganun yung katwiran nila. Kaya sila naniningil ng protection. Hindi ko na naabutan yan sa Tondo, hindi ko na naabutan. Pero sa Divisoria daw, may ganyan pang mga racket na umiiral. Bandang huli, barangay na yung naniningil.
Yun din yun, hindi kalalabasan, Yung puwesto mo sa palengke, meron na ngang ticket ngayon, 'di ba, yung parang stamp, yung mga tig-5 piso. Yun yung kasing kahulugan nun, Pareho babayaran mo yun sa barangay para proteksyonan ka ng barangay, siyempre para magkaroon ka ng karapatan na pumuwesto dun, magtitinda. Kahit diyan sa munisipyo gano'n. Parking, yung parking ng mga munisipyo sa Baknotan may gano'n na silang ini-implement, Pareho. Sa para lang ito kumbaga yung may karapatan lang maningil nito gobyernong Muslim. Kasi hindi nga ito racket, hindi ito modus. Merong dahilan kung bakit merong ganitong jizya. Hindi puwedeng kung sino-sino lang maniningil ng jizya. Hindi puwede. Abu Sayyaf, 'di ba? Abu Sayyaf, Bauti Group, Hasan Group. Ang daming grupo ngayon ng mga tulisan, na nagpapakilalang nagji-jihad. Hindi puwedeng basta-basta lang sila lilitaw sa bayan, sabihin nila, "Magbayad kayo sa'min ng jizya, magbayad kayo sa'min ng tax para proteksyonan namin kayo." Mahirap nga i-justify 'yun, Proteksyon kanino? Kanino mo kami poproteksyonan? Sa'yo? 'Yun pala yung tinutukoy niya. Kaya kaya ka nagbabayad ng tax para maproteksyonan ka laban sa'min, ibig sabihin hindi ka namin pipinsilain. Actually madalas 'yan, maraming kaso niyan do'n sa mga lugar na natitipon yung isang minoridad. Baho niyan Chinatown at iba't iba pa. Meron palaging naghahari-harian, naniningil ng jizya. Dito si Toko, yan yung mga sinisingil niyang association fee, nagulat nga yung 'di ba, yung DSUD, yung Department of Human Settlements and Urban Development. May binabayaran pala tayo sa kanya, 500 buwan-buwan. Tapos hindi natin alam saan napupunta. Tapos nung nagharap-harap sa barangay, tayo pinagbibintangan niya na mula nung umalis si Ating at tayo na yung humahawak ng pondo, kung ano-ano raw yung pinagbibili natin. Ngayon tinanong ko si Ating, "Ating, nasaan yung pera na nakolekta mo ng 3 taon nung nandito ka? O 2 taon na nandito ka? Yung mga binabayaran namin 500 buwan-buwan." Si Tuko lang din palang nakaubos. Wala namang nabili. Siya yung kumbaga inuunahan niya palagi yung tao, yung gawain niya ibibintang niya agad sa iba para mapawalang sala yung sarili niya. Yan parang ganyan si Tuko naniningil ng tax. Bandang huli ganyan yung kalalabasan, Ganyan yung kalalabasan. Pero yun nga, walang karapatan ng sino man maningil ng jizya liban na lang sa gobyernong Muslim. So dito, mahuwa syahidu min hadithi Buraida lilbab. So ano rin kinalaman ng hadith na ito sa chapter na ito. Yung nga, huwa qawluhu wa idha hadarat ahlu hasnin fa'araduka an taj'ala lahum dhimmatullah wa dhimmata nabiyhi fala taj'al lahum dhimmatullahi wa dhimmati nabiyhi. Sabi, na kapag sinalakay mo raw ang mga tao, yung mga kalaban, 'di ba, na nakatago sa isang kastilyo at gusto nilang magpasakop kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto nila magpasakop sa mga Muslim, ibig sabihin susuko na sila. Wag mo ito basta-bastang tatanggapin. Wag mo ito basta-bastang tatanggapin. Kasi nga dito yung dimma al-ahdu wa ikfaruha nakduha. Yung tinutukoy na dimma dito yung kasunduan sa kanila at yung ikfar yung pagkakasira ng kasunduan na ito. Kumbaga hindi basta-basta. Hindi basta-basta na yung tao ay magbabayad ng jizya. Kasi nga huwag daw basta-bastang tatanggap na lang ng kumbaga alok. Kasi minsan 'di ba, isipin ng Muslim, tatanggapin niya kagad 'yun na hindi malinaw yung mga kondisyon. So maaari siyang malilin lang nung kalaban. Ngayon ano raw yung layunin ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kung bakit isinama niya sa Kitabut Tauhid ang chapter na ito? Bakit niya isinama sa Kitabut Tauhid? Yung garduhu al-bu'du wal hadru min at-ta'arrudi lil ahwali allati yuksha minha naqdul uhud wal ikhlalu biha ba'dama yaj'ala lil a'da al muahidin dimmatullahi wa dimmati rasulihi
So layunin daw dito ay ang maging aware, kumbaga mababalaan ang mga Muslim sa mga kalagayan na basta-basta silang makikipagkasunduan sa mga kalaban ng mga Muslim, na sila ay may ilalagay sa proteksyon ni Allah. Magkakaroon ng kasunduan sa kanila na sila ay may ilalagay sa ilalim ng proteksyon ni Allah at ilalim ng proteksyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإنه متى وقع النقد في هذه الحال كان انتهاكا للمسلمين لذمة الله وذمة نبيه وتركا لتعظيم الله وفي ذلك أيضا تهوينا للإسلام وتزهيد للكفار به. Kasi kung basta-basta raw makikipagkasunduan lang ang mga Muslim at bigla-bigla na lang din babaliin ito ng mga hindi Muslim, di ba? Na nakikipagkasunduan, ito ay magiging paglabag ng mga Muslim. Kumbaga, kung kani-kanino lang ibinigay nila kung kani-kanino lang nila ibinigay ang proteksyon ni Allah at proteksyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanilang pagtalikod sa pagdakila kay Allah. Kumbaga, hinayaan nila na mayurakan ang proteksyon ni Allah at proteksyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat pinangangalagaan at pinahalagahan natin. At pinakamaintindihan natin ito nga, doon din sa kalagayan ng shahada modus. Di ba yung shahada modus? Kung sino-sino lang yung pinagsasyahada mo. Samantalang kapag ang nagshahada dapat, kapag nagshahada siya, nag-Muslim na siya, ibig sabihin, di ba? Magiging karapat dapat na siya sa lahat ng pagtrato ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. Ganon ang shahada. Kaya hindi ito basta-bastang pinare-recite na lang kung kani-kanino. So ganon din ang jizya. Hindi yung kung sino-sino lang yung sisingilin. Hindi kung sino-sino. Hindi layunin ng mga Muslim dito yung magkapera. Hindi layunin ng mga Muslim dito, ganun pa rin kung anong layunin ng jihad, ang mapangibabaw ang salita ni Allah. Yun ang layunin. Ang mapangibabaw ang salita ni Allah. Hindi yung kung ano paman. Hindi yung kung ano paman. Kaya kung ganito yung mangyayari, bara-bara lang yung mga Muslim, nahamak tuloy ang relihiyon bandang huli. Nahamak si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din nagiging dahilan na ang mga hindi Muslim ay lalong kumbaga mamaliitin nila. Lalong mamaliitin ng mga kuffar ang mga Muslim. Yun nga. Loloko-lokohin lang nila tayo. Paglalaruan lang nila tayo. Paglalaruan lang nila tayo. Ay, maaaring mangyari sa shahada modus Tingnan mo. Merong hindi Muslim, lalo na yung gustong siraan ng Islam. Kunwari magmu-Muslim, di ba? So mag-Muslim, ganito, ganyan. Bandang huling gusto lang pala niyang gawin, paglaruan ng Islam. O kunwari magmu-Muslim para lang makapag-asawa. Kung ano-ano pang bagay, waliyada billah. Fa innal wafa'a bil uhudi wa khususan al muakkada bi agladil bawafiq min mahasinil islamid da'iyah lil da'i al munsafina bi al munsafina ila tafdilihi wa ittibaihi. Yan. Dapat pangalagaan ito dahil ang pagtupad daw sa mga kasunduan, lalong-lalo na yung mga naglalaman ng pinakamahigpit na mga nilalaman nito na kasunduan ay kabilang sa mga kainaman ng Islam. Na kung hindi natin seseryosohin, kumbaga paglalaruan lang ng mga kalaban ng Islam ang ating relihiyon. Samantala kung mahigpit ang mga Muslim dito, mas pipiliin ng mga kalaban na makipagkasunduan na lang sa mga Muslim at sundin ang kasunduan na ito, alhamdulillah. So ito yung wakas nitong chapter na ito na medyo mahaba. Pero napakakapakipakinabang kasi natalakay dito yung maraming usapin. Pamumuno, hijrah, jihad, jizya, pakikitungo sa mga hindi Muslim, at iba't iba pa mga bagay. Alhamdulillah na may kinalaman sa pakikitungo natin sa ating kapwa tao, lalo na yung mga hindi Muslim. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah. Meron na lang natitira na ilang mga chapter dito sa Kitabut Tauhid. Chapter 64 na yung huli nating matatalakay. Meron na lang 4 na chapter, alhamdulillah.
Yung pagka matapos natin 'to, ipapalit natin ditong libro inshallah, yung Iqtida'u Siratal Mustaqim ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Tutuloy natin 'to inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.